Siya nga pala mga kaibigan, meron tayong ipapakita sa mga familiar na dito. Alam nyo na to, idagdag na lang natin sa video natin para yung iba makarelate kung ano to. I-zoom na lang natin kasi hindi natin pwedeng lapitan kasi ayan, ayan, sobrang dami nila oh. Yan 10.0. Ayan, ayan, sobrang dami nila. Nasa puno ng rambutan. Alam niyo ba to? Ang tawag niyan ay mga pulot-putyukan sa Tagalog, or yung mga pagkuhanan ng honey. Bagong salta lang siguro yan, at napadaan lang siguro merong nagpuhag or yung pinausukan sila at lumipat sila dyan, kasi nung kahapon wala naman to, ngayon ko lang napansin. Hindi natin pwedeng lapitan, nandito tayo sa likod ng puno ng niyog. Lapit pa tayo konti. Ayan, ayan, ayan po. So ayan yung pulot-putyukan. Delikado yan kapag tambangan tayo niyan. Ayan mga ka-TH. Ayan, meron akong napansin guys. Ayan, sa tingin ko hindi naman ito nature. Ayan, diba? Sa tingin ko man-made talaga yan. Siguro may sukat lang yan na 3 inches pa rin. Ayan. So dati hindi ko napansin kasi mayroong mga ano, nakita lang siya dahil sa nagbaha at nalinis siya. Siguro na andun pa rin yung iba. Tignan natin doon. Ayan mga ka-TH, tinapat ko yung north sa ano, kulay pula kasi yan lang naman ang pinaka constant. At dito sa ilalim naman ay merong butas, at papuntang west meron din sa bandang west. Unahin muna natin dito. Ayan, merong butas dyan. Klaruhin natin ayan, ayan o, bilog na butas. So ito ay naglalarawan ng mga giveaway or quick deposit, or pwede ring trail marker. Kaya dito papunta doon ay east-west alignment. Ulitin natin, gamit tayo ng compass. Tapat natin yung norte sa kulay pula. At dito pinakagitnaan na yung butas. So sa bandang west, straightin natin. Papunta doon ay mayroong counter sign. Butas pa rin. So yan o, butas. Sa butas yan o. Ayan, klaro ba? Bilog pa rin yan, bilog at mababaw. East-west alignment. Tapos sa ibabaw niya, ito yung makikita natin, yung sinasabi kong waterfall. Ayan, punta tayo dyan. So ang kagandahan lang muna mga ka-TH do,
pagka ganitong mga site ay meron talagang mga magandang tanawin, diba? Hindi lang sa paghahanap ng mga marker o sign, nagagandahan din tayo sa ganito. Dito tayo na nagkakaroon ng peace of mind ng mga nilikha ng Diyos tulad nito, mga nature. Diyan sa ibabaw naman, sa pinakadulo, merong sign of tunnel dyan, merong marker dyan, ngunit nakakatakot dahil napaka napaka pangpang na, baka malaglag tayo sa ibaba. Siguro may taas yan na mga 45 feet lang galing dyan sa pinakaibaba. At ang site na ito ay very positive talaga sa history. Ayan yung paligid niya, mga kahoy. So yung malaking bato, yung ibang bato dito ay eroded na. At punta tayo sa ibabaw. Guys, eto guys, medyo madaliin ko na lang kasi maulan. Ito yung hukay ng mga nagti-treasure hunting dito. Ayan o. At meron pa nga silang katul. Meron pa nga din sa ilalim o. Katul pa rin. Ayan o. I-zoom lang natin. Katul talaga yan. Siguro ay gabi nila to tinira. Pero hindi nila tinapos. Siguro ay nagsawa. Ayan yung naman yung mga bato na nakuha nila. Parang original layer naman kasi binasag nila yung palanas yung naba. So kung nagkataon na ito yung marker ng mga Hapon, kasi ilog naman diyan, ayan creek na maliit pala papunta doon, at nag letter Y pa rin, ayan kita niyo yan, creek diyan. Doon yung puno ng nara na sobrang tagal na, century. So letter Y formation, ayan ayan, letter Y pa rin yan hanggang dulo, parang arrow. Ang history dito ay dati din itong kampo ng Hapon, at yun yung pinakalumang kayo nito. Ayan so may deposit din yan na sobrang laki, pero hindi nila alam, pero sinosorbe na yan ng Hapon. Pero siguro dati is mayroon silang mga jacuzzi nga doon. Hinukay nila to dahil siguro sa nagdududa sila dahil letter Y at nasa gitna, pero wala silang nakuha. Kaya doon muna tayo sa nakunan ng Saker deposit. Post muna natin ito yung creek. Ayan, ito yung nakuna ng creek deposit, mga ka-PX. Matagal na to, hanggang pailalim yan, malalim yan ito, hanggang doon sa pinakailalim. Yun yung nakunan dyan. Ayan. At kung mag-compass tayo, gagamit muna tayo ng compass kung pasok ba siya sa alignment ng 83 grams. Kukunan natin ng bearing direction. So itapat pa rin natin yung pula sa norte, laging nakatapat yan. Ayan, ayan. So straighten natin yung matatamaan niya sa northwest. Ayan, sa northwest 315 degrees. Ayan, northwest. Ayan, puno yan. So nandito lang yung load na nakuhaan ng item noon pa. Matagal na ito na na-recovered. Ayan. At dito yung lumang puno or century tree na nara. At marami ding naghukay dito, mga ka-TH.
maraming nagka-interest dito. Puntahan natin. Ito yung may sign na metal element. Ayan o, tinabas talaga dyan, sinasadya. Talagang cutting na noon pa, panahon pa daw yan ng giyera. According sa aking lolo, kasi naandito na siya nung panahon ng giyera. At talagang sinasadya yan na kinating ng mahapon. Ang ibig sabihin yan, metal element, mayroong giveaway doon. Yun yung kanina. At may naghukay din doon kanina. At dito rin, yung hukay nila noon, malalim to pero natambaka na. Madaliin lang natin. Ito yung hukay ng mga nagtitreasure hunting dito. Ayan o. Ayan, meron. Ayan o, malalim yan. Ayan. Siguro inisip nila na nandito sa ilalim ng puno, kaya dito sila naghukay. Ayan. Ayan, sinira nila yung mga mga naba. Yung dapanas. Ayan o. Talagang sinalansan nila yan. Tinanggal talaga nila yung mga naan dyan. Ewan ko lang kung meron ba silang nakuha, sa tingin ko wala. Dati na kasing hinukay to kung saan saan na lang dyan, nilibot. Kaya libutin natin tong narang ito. Ito siya. Ayan. Ayan, yan yung hukay nila. Ayan. Ayan. Malalim yan. Pero wala silang nakuha diyan. Dito naman mayroong hukay noon. Nakita ko na to nung maliit pa ako. Sa area ito ng lolo ko. 13 hectare. Patungo dun sa ibabaw. Sa kanya yung mga niyugan dyan. Tanom ng mga 1980s. Ayan. Ito yung puno na sinasabing mayroong deposito, pero hindi lang nila alam kung anong distansya. Yung tansya-tansya lang nila. Ayan. So ayan ho. Yun yung creek dyan. Talagang kung saan saan na lang sila naghukay. Kasi nagbabaka sakali lang naman. Wala namang mali doon. Basta makipag-coordinate lang sa may-ari. Ang mais-may na, meron tayong mga compass. At paano natin i-align yan. At gamit yung mga high-tech na kagamitan ngayon, mga scanners, ay pwedeng gamitin yun, syempre. At kung depende lang sa kalidad at kung paano gamitin. So ayan. Ako'y magpaalam na at hanggang sa muli sa next vlog natin. Keep safe.